Shalom. Catholic Daily Bible. Catholic Daily Bible readings, May 23, 2024, Thursday. The first reading is taken from the letter of St. James, chapter 5, verses 1 to 6. Come now, you rich, weep and wail over your impending miseries. Your wealth has rotted away, your clothes have become moth-eaten. Your gold and silver have corroded, and that corrosion will be a testimony against you. It will devour your flesh like a fire. You have stored up treasure for the last days. Behold, the wages you withheld from the workers who harvested your fields are crying aloud, and the cries of the harvesters have reached the ears of the Lord of hosts. You have lived on earth in luxury and pleasure. You have fattened your hearts for the day of slaughter. You have condemned, you have murdered the righteous one. He offers you no resistance. The word of the Lord. Thanks be to God. The responsorial psalm, Blessed are the poor in spirit, the kingdom of heaven is theirs. This way of theirs is a stumbling block to them, and afterwards they shall delight in their mouth. They are laid in hell like sheep, death shall feed upon them. Blessed are the poor in spirit, the kingdom of heaven is theirs. The just shall have dominion over them in the morning, and their help shall decay in hell from their glory. But God will redeem my soul from the hand of hell, when he shall receive me. Blessed are the poor in spirit, the kingdom of heaven is theirs. Be not thou afraid when a man shall be made rich, and when the glory of his house shall be increased. For when he shall die, he shall take nothing away, nor shall his descend with him. Blessed are the poor in spirit, the kingdom of heaven is theirs. For in his lifetime his soul will be blessed, and he will praise thee when thou shalt do well to him. He shall go into the generation of his fathers, and he shall never see light. Blessed are the poor in spirit, the kingdom of heaven is theirs. Alleluia, alleluia. Receive the word of God, not as the word of men, but as it truly is the word of God. Alleluia, alleluia. The Gospel of the Lord according to St. Mark, chapter 9, verses 41 to 50. Glory to you, Lord. Anyone who gives you a cup of water to drink because you belong to Christ, amen, I say to you, will surely not lose his reward. Whoever causes one of these little ones who believe in me to sin, it would be better for him if a great millstone were put around his neck and he were thrown into the sea. If your hand causes you to sin, cut it off. It is better for you to enter into life maimed than with two hands to go into Gehenna, and to the unquenchable fire. And if your foot causes you to sin, cut it off. It is better for you to enter into life threefold than with 2 feet to be thrown into Gehenna. And if your eye causes you to sin, pluck it out. Better for you to enter into the kingdom of God with 1 eye than with 2 eyes to be thrown into Gehenna, where their worm does not die and the fire is not quenched. Everyone will be salted with fire. Salt is good, but if salt become insipid, with what will you restore in flavor? Keep salt in yourself, and you will have peace with one another.
The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. So, ang James chapter 1, chapter 5, verse 1 to 6 is a reminder. Although naka-address yun sa mga mayayaman, baka many of us na hindi naman siguro mayaman, kung may mayayaman is natural, paalaala yun sa atin, reminder yun sa atin. Yung pagiging injustice natin na yung sinabi doon, yung hindi mo pagbibigay ng sweldo sa manggagawa mo is then, pero ang dami mo naman palang ipon ng mga ari-arian, yet yung kakaunti na lang na supposed to be ay para sa mga manggagawa mo or sa mga tauhan mo or nasasakupan mo is kumbaga sa parang hindi mo pa ibinibigay. And then pagdating ng araw, ang magiging testimony or magiging saksi sa iyong kahatulan is yung mga ari-arian mo na inipon na hindi naman napakinabangan pag yao mo, yung pag-alis mo. So, sabi dito, basahin natin uli. Pakinggan ninyo ito, kayong mayayaman. Yung mayayaman address. But of course, tayo na mga hindi naman mayaman is also being reminded kasi hindi lang naman ang mga mayayaman ang gumagawa ng mga injustices, di ba? So, tumangis kayo humagulgol dahil sa mga kapigati ang darating sa inyo. Bulok na ang inyong mga kayamanan at kinain na ng mga panirang insekto ang inyong mga damit. Bakit kinain na ng insekto yung mga damit? Kasi sobrang dami na. Of course, tayo na hindi naman mayaman, pero marami rin tayong mga damit. Halimbawa sa akin, marami din akong damit. Pero ito yung parang pinaulit-ulit ko na isuot kasi cotton siya, maganda siya isuot sa bahay. Marami rin tayong mga damit na sabi nga ng ibang mga kaparian natin, kapag sumubra na yung damit mo is hindi na yan, lalo na kapag hindi mo na sinusuot, ay hindi na yan para sa iyo. Of course, kapag maghalongkat, subukan nyo halongkatin yung mga damit nyo is marami na mga damit na hindi na natin ginagamit. You're supposed to give it to others. Pero kung minsan, isa sa mga pumipigil din sa atin para impinmangay yun is luma na rin. Kumbaga son parang nakakahiya naman ibigay na luma na. So, there are times na ginagawa nating basahan. Especially kung mga printed na t-shirt, halimbawa may mga printed na mga t-shirt na galing sa simbahan, di ba, may mga printed na t-shirt. Kung minsan ay hesitant ako na ipamigay kasi baka mamaya habang nakikipag-inuman ay nakasuot ng Saint Joseph na damit, nakasuot ng Saint Michael or anong pangalan ng parokya mo. So hindi nagiging maganda ang mangyayari. Di ba? Kaya kung minsan may mga luma na akong mga damit na mga printed na pangsimbahan, naranasan ko na kinakat ko yung print na yun bago ko gusto gagawing basahan. Reminder sa atin to na kahit mayaman ka o mahirap ka, na marami tayong mga bagay-bagay na naipon, na na-accumulate, na hindi naman natin talaga necessary na kailangan na. So, reminder to sa mga mayayaman. Pero of course, kasama tayo doon na kahit hindi tayo mayaman, is meron din tayong mga iniipon-ipon na mga bagay na hindi naman dapat necessary na itambak pa natin. Try nyo. Kahit yearly kayo mamigay ng mga bagay-bagay na meron kayo. Talagang ang dami mga kapatid. Try nyo lang. Of course, sa amin yun nga yung rason ko. Hindi dahilan sa maramot ako. Of course, from time to time, namimigay ako ng mga damit, mga bago, supposed to, dapat. Mga bago, alam naman na luma na. Huwag naman yung gown na ipamigay, baka isuot ng mga native natin mga kapatid sa bundok na naka-gown sa bundok. So, hindi naman. Kumbaga, parang yung basura natin, dinidispose na natin.
So, bulok na ang inyong mga kayamanan at kinain ng mga panirang insekto ang inyong mga damit. So, kinain na ng mga insekto yung mga damit kasi dahilan sa nakatambak na lang sa bahay, hindi naman ipinamimigay. Hindi naman, ako minsan nga, di ba, binibenta pa nila yung tinatawag ito? Binibenta, tawag ito, yung garage sale. Ginagarage sale pa. So, kinakalawang ng inyong ginto at pilak na ang kalawang din iyon ay magiging katibayan, lawansi at parang apoy na tutubok sa inyong laman. Yan ang kayamanang inimpok ninyo para sa mga huling araw. Sumisigaw ang mga manggagawa sa inyong mga bukiri dahil hindi ninyo binibigay sa ang kanilang mga sahod. Umabot sa pandinig ng Panginoon na makapangyarihan sa lahat ang mga hinaing na mga ani na inyong inapi. So, yung mga injustices na ginagawa natin sa ating kapwa, yung mga nararapat para sa ating kapwa na hindi natin ibinibigay is accountable tayo sa Panginoon pagdating ng araw. So, sasabihin mo, hindi umanib ako sa isang sekta na reliyon na kapag sumampalataya lang ako ay ligtas na ako. Walang problema yun. Baka ganun ang mentality mo. Umanib ako sa isang sekta o reliyon na ipinangalan sa Panginoon ang doktrina namin. Kapag umanib lang ako, ay ligtas na ako. It does not matter anymore for me. Yung sinasabi mo. Yung ito sasabihin mo sa akin. It does not matter for me. Umanib na ako sa iglesyang ipinangalan sa Panginoon. Ang aming pananampalataya, kapag umanib kami, ligtas na kami. So, umanib ako sa sekta na tanggapin mo lamang ang Panginoon ng Panginoong Jesucristo na Panginoon mo, tagapagligtas, ligtas ka na. What you're saying does not matter to me anymore. Hindi ako affected yan. Merit yan, di ba? Sinasabi ng mga, merito yan kapag naggumagawa ka. Yung sinasabi dito, pero very clear, di ba? Mga kapatid. At the same time, sa 2 Corinthians chapter 5, verse 10, ang nakalagay doon, haharap tayo sa hukuman ng Panginoong Jesucristo at tatanggap tayo ng gantimpala. Ito sabi dito, sa 2 Corinthians chapter 5, verse 10, tignan natin kung may sinasabi dito na sumampalataya ka lang or umanib ka lang sa kanyang iglesia, na sa iglesia ang pinangalan niya, ay ligtas ka na. Ang sabi dito sa 2 Corinthians chapter 5, verse 10, sabi dito, sapagkat lahat tayo harap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama, nang tayo'y nabubuhay pa sa katawang ito. So whatever injustices na ginagawa natin sa ating kapwa, whether mayaman ka or mahirap ka, kasi ang mga mahirap, kahit mahirap, ay gumagawa din mga kawalang katarungan sa kanyang kapwa. Diba? Marami din tayong mga iniipon-ipon ng mga bagay na hindi naman necessary na. So, natural, si Lord pa rin nakakaalam ko ano yung nilalaman ng puso natin. Natural, kung may luma kang damit, di ba? Hindi mo naman pwede pamigay kasi nakakaya naman. Kaya tiyagain mo na lang na gamitin. Katulad dito, manifesto pa. Lagi kong sinusuot kasi sa bahay, cotton. So, palagi mo na lang gagamitin. Kasi ang damit, nagtatagal lang mahigit 10 taon. So, kaya kung minsan may mga paggawang t-shirt sa parokya na may mga printed, kung minsan hindi na kami pumapatol. Kasi birin mo, kung every year ka magpo-possess or magkakaroon ng gano'ng mga printed na mga t-shirt, ilang ministry yan, ilang activity yan sa parokya. Advent recollection, Lenten recollection, Pentecost Vigil, Pentecost Sunday. Then yung mga t-shirt na yun, pero mo kung mag-stay ng 10 taon, ganun katagal, so tatambak yung damit mo. So kung may mga luma kang damit, talagang tatyagain mo na lang na gamitin hanggang sa masira at maging basahan. Natural, ayaw mo naman ipamigay
doon sa iba kasi alam mo naman na luma na. So tinatyaga mo na lang kaya tumatambak din yung mga damit mo. Pero kung yung mga damit mo mamahalin, bili ka ng bili na hindi naman necessary. Sa first reading niya sa James chapter 5 verse 1 to 6 is na-remind tayo na balang araw ay magiging kahatulan, isa sa magiging kahatulan natin yun. And then, yung injustices na ginagawa natin sa ating kapwa, whether mayaman ka or mahirap ka, may mga kanya-kanya tayong mga injustices na ginagawa sa ating kapwa. Lalo dito sa address to sa mga mayaman, yung hindi ka nagpapasweldo ng tama sa tao mo. Samantala, ang dami mo namang mga ari-arian na naipon. Tapos yung kakaunti na para sa tao mo na yun na lang yung inaasahan niya. Sinasakal mo pa or sinusuppress mo pa. So yung James chapter 5, ito yung dapat dating basahin para ma-remind tayo. So, hindi mo pwede sabihin, yun nga, yung James chapter 5 verse 1 to 6 na yan, it does not matter to me. Kasi umanib ako sa sekta na ang pananampalataya is, tanggapin mo lamang Panginoon bilang Panginoon mo tagapagligtas, ligtas ka na. Umanib ako sa isang sekta na ang pananampalataya namin ay makaanib ka lang sa iglesia na ipinangalan sa Panginoon, ligtas ka na. It does not matter anymore to me yung sinasabi mo na James chapter 5 verse 1 to 6. Pero very clear nga, sinasabi ko sa inyo sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10, nahaharap tayo sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng kaukulang ganti sa ating mga ginawa, mabuti man o masama. At kung babasahin natin yung Matthew 25, 31 to 46, very clear doon. Try nyo basahin Matthew 25 verses 31 to 46. Makikita mo doon na baka akala mo tupa ka ng Panginoon, kabilang kasakawan ng Panginoon, you are a sheep that belongs to his sheepfold sa kanyang kawan. Katulad ng sinasabi sa Psalm 150, sabi ito, pero hindi pala, kambing ka wala. Basahin nyo, basahin nyo sa Matthew 25, 31 to 46. Okay? Makikita nyo doon na balang araw magtatanong pala tayo dito. Sige, basahin natin para marinig natin kung ano ba yun. Kasi para masabi nyo, akala ko ba tanggapin ko lang si Lord bilang Panginoon tagapagligtas, okay na. Pero bakit may ganyan pala dyan? Matthew 25, 31 to 46. Sa malulahating pagdating ng anak ng tao, kasama ang lahat ng anghelo, upo siya sa kanyang trono ng kalwalatian, tipunin sa harapan niya ang lahat ng mga bansa at sila ay kanyang pagbukod-bukurin tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Sabi rito, kaya sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, halik kayo mga pinagpala ng aking ama, pumasok kayo at tanggapin ang kahariang ihanda para sa inyo mula pa ng likhain ng daigdig. Verse 35, sapagkat ako'y nagugutom at ako'y inyong pinakain, ako'y nauuhaw at ako'y inyong pinainom, ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy, ako'y hubad at ako'y inyong dinamitan, nagkasakit at inyong dinalaw, nabilanggo at inyong pinuntahan. Sabi, sasagot ang mga matuwid, Panginoon, kailan po namin kayo nakita nagutom at aming pinakain o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy o kaya'y hubad at aming dinamitan? At kailan po namin kayo nakita nagkasakit o nabilanggo at kayo'y aming dinalaw? Sasabihin ng hari, tandaan ninyo nang gawin ninyo ito sa pinakamahamak sa mga kapatid kong ito, sa akin ninyo ito ginawa. So you see, yung mga injustices or yung kabutihang
bagay na ginawa natin sa ating kapwa ay ginawa natin sa Panginoon. Di ba? Di ba kahapon nabanggit natin na nung inuusig ni St. Paul ang simbahan ay sabi niya, ako, si Jesus na iyong inuusig, sabi ng Panginoon. Then, dito sa verse 40, then sa verse 41, sasabihin naman nito niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa harapan ko, kayo mga isinumpa, doon kayo sa apoy na di namamatay, na ihanda para sa diablo at sa kanyang mga kampon, sapagkat hindi ninyo ako pinakain nung ako'y nagugutom, hindi ninyo ako pinainom nung ako'y nauuhaw, hindi ninyo ako pinatuloy nung ako'y isang dayuhan, hindi ninyo ako dinamitan nung ako'y hubad, hindi ninyo ako dinalaw nung ako'y may sakit, at noong ako'y nasa bilangguan. At sasagot din sila, Panginoon, kailan po namin kayo nakita na gutom, nauuhaw, walang matuluyan, hubad, walang may sakit o nasa bilangguan na hindi namin kayo tinulungan? At sasabihin sa kanila ng hari, tandaan ninyo ng pagkaitan ninyo ng tulong ang isa sa pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparosahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay pupunta sa buhay na walang hanggan. So you see? So hindi mo pwede sabihin, it does not matter to me that James chapter 5 verse 1 to 6 na yan. Ligtas na ako, nanalig na ako sa Panginoon. Tinanggap ko na siya bilang Panginoon tagapagligtas. Umanib na ako sa sekta na ang aming pananampalataya ay umanib ka lang sa sekta namin. Ligtas ka na, nakapangalan ito sa Panginoon. Pag umanib ako dito, ligtas na ako. Then we'll see sa judgment day kung totoo yung sinasabi mo. So yun yung reminder sa atin ng James chapter 5 verse 1 to 6. Na yung mga injustices natin na ginagawa ay may kaukulang retribution or repercussion pagdating ng araw. So whether mayaman ka or mahirap ka na gumagawa ng injustices o kasamaan sa iyong kapwa, ay may pananagutan tayo sa Panginoon. Yun yung sinasabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10, and then dito nga sa Matthew 25, 31 to 46. Yan. Okay. Oo. Truth naman, dapat pagbagong buhay, iwan ang kasalanan pag nasa ink na. So, Iglesia ni Cristo, yung Iglesia ni Cristo na tinatag ng Panginoong Kristo na hindi natalikod, yun ang dapat nating aniban. Sapagkat kung ang iglesia na ating aniban ay itinatag lamang ng tao, ayon sa awit 127 verse 1, is walang kabuluhan. Sabi doon sa awit 127 verse 1, maliban na ang Diyos ang nagtayo ng isang bahay, ay walang kabuluhan ang itinayo ng isang tao. Hindi po ako Pastor Caitlin, like ko lang po ako. So walang kabuluhan. Sabi nito, maliban nga na si Yahweh ang nagtatag nitong bahay, ang ginawa ng nagtayo ay wala ng kabuluhan. So dapat ang Panginoon ang nagtatag, hindi yung tatag lang ng tao. Yung iglesia na tatag ng Panginoon na hindi natalikod at hindi matatalikod kailanman. So yun yung James chapter 5 verse 1 to 6 is para yun sa atin. Okay. Caitlin, sinabi po ni Kristo na meron akong ibang mga tupa na wala pa sa kulungan ito. Bakit sinabi niya yun na sa John chapter 10 verse 16, Caitlin? Hindi ko lang alam kung naintindihan mo yun, yung John chapter 10 verse 16. Di ba si Matthew 16, nagtatag ang Panginoon ng isang iglesia. At yung iglesia na yon, Caitlin, ay hindi natalikod. Ang iglesia na hindi natalikod at hindi matatalikod at hindi mapupunta kanino man, ayon sa hula sa Daniel chapter 2 verse 44. Sabi dito si John chapter 10 verse 16, ito'y may kaugnayan sa Matthew chapter 16. Sabi dito
sa John chapter 10 verse 16, sinasagot lang po natin si Caitlin, mayroon akong iba pang mga tupa na wala sa kulungan ito, kinakailangan sila ipasok ko rin at papakinggan nilang aking tinig, sa gayon magkakaroon ng isang kawan na may isang pastol. Ang sinasabi ng Panginoon dun sa John chapter 10 verse 16 ay sabi niya, meron akong mga tupa na wala sa kulungan ito. Ibig sabihin yung kulungan or the sheepfold is existing already in the first century. Hindi 1940 nag-exist, Caitlin, ha? Hindi po natalikod, walang ganun, Caitlin. Try to research it by your own. Huwag kang magpa-spoon-feed lang maniwala. Hindi po kailanman natalikod at matatalikod ang iglesia ang itinatag ng Panginoon. Ayon sa hula sa Daniel chapter 2 verse 44. So sa John chapter 10 verse 16, sabi niya, meron akong mga tupa na wala sa kulungan ito. Ibig sabihin yung kulungan existing na noong first century nung nagsasalita ang Panginoong Jesucristo. Kasi binanggit siya sa Matthew chapter 16 na upon this rock I will build my church. So yun yung kulungan, the sheepfold, the church. Then, sabi niya, nawala sa kulungan na kailangan ko rin silang kalingain upang maging isa ang kawan at isa ang pastol. Hindi magkakaroon ng panibagong kawan. Hindi magkakaroon ng panibagong pastol. Kundi isa lang ang kawan, mula noong unang siglo hanggang ngayon, isang kawan lang at isa ang pastol. Hindi magkakaroon ng panibagong kawan. Diba? Ang interpretation sa inyo, ang tinuturo sa inyo na yan ay katuparan kay Mang Pelex, hindi po yan, Caitlin. Sorry to say. So balik tayo doon sa James chapter 5 na reminder sa atin, mga kapatid. Caitlin, may yan, sabi mo lang yan sa'yo. Sa Daniel chapter 2 verse 44, nagbabasa ka ba ng Bible na without any influence of your ministro? Sa Daniel chapter 2 verse 44 ay nahula na doon. Ang sabi sa Daniel chapter 2 verse 44, are you familiar sa Daniel chapter 2 verse 44? Ang sabi dito, sa panahon ng mga hari yun, ang Diyos sa kalangitan ay magtatatag ng isang kahariang hindi mababagsak. Maibabagsak kailanman. Ni masasakop ninuman. Dudurugin nito at ganap na wasakin iba pang kaharian at mananatili ito magpakailanman kaya hindi makakabangon ang mga iyon kahit kailan. So you see, okay. Katoliko ako, Caitlin. Versinium crucis de nimicis liberanos Dios noster. So, hindi mawawasak. So, it refers to the church. Hindi natalikod, hindi matatalikod, at kailanman hindi matatalikod. Kaya there is no chance for those who claim na sila yung mga nagki-claim na sila yung restorer, katulad nung unang kinlaim ni Joseph Smith. Diba? Unang nag-claim si Joseph Smith na natalikod, kaya there is a need for him to re-establish the church. Kaya nga ang pangalan ng iglesia ni Joseph Smith, the Church of Jesus Christ of the Latter-day Saints. Kinopya ni Mang Pelex, kaya nga pati yung mga structure ng Mormons, di ba? May tulis, kinopya din ng ink. So, dalawa na sila nag-claim na natalikod daw. So, since na dalawa sila nag-claim na natalikod at restorer kuno, ang tanong, sino ang totoo sa kanila na restorer? Caitlin,
Kung lahat kasuklam-suklam ang sumamba sa larawan tribulto, bakit kayo may ribulto ni Mang Felix sa Central? Naopera nyo pa ng bulaklak. Okay. So yung mga kapatid, na we are being reminded of the Lord na yung mga injustices natin na ginagawa, ang panahon ay darating na harap tayo sa hukuman ng Panginoon at ang katanggap ng kaukulang ganti sa ating mga ginawa, whether it is good or bad. It does not matter kung tinanggap mo ang Panginoon bilang Panginoon mo, tagapagligtas. Panginoon mo, tagapagligtas. Yet, you failed to do yung sinasabi sa Matthew 25:31-46 at dito sa James chapter 5 verse 1-6. Ay time will come ay hindi mo yan pwede pangalandakan sa Panginoon. Maging sasabihin mo pagdating sa harap mo sa Panginoon, Lord, umanib ako sa sekta na ipinangalan sa iyo. Ang aming pananampalataya, kapag umanib ako, iligtas na ako. Okay. Si Caitlin. So, sinasamba ninyo ang Ama at ang Panginoong Jesucristo. Sinasamba ninyo ang Panginoong Jesucristo bilang tao. Hindi bilang Diyos. So, how can He save you, Caitlin? Paano ko maliligtas ng dugo ng Panginoong Jesucristo kung tao lang siya, pero sinasamba niyo siya? So, sumasamba pala kayo sa Diyos-Diyosan. Kasi kung hindi totoong Diyos si Kristo at sinasamba niyo, kayo yung sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ibig sabihin, hindi totoong Diyos. Ibig sabihin, Diyos-Diyosan sa inyo ang Panginoong Jesucristo. So, mga kapatid yan. At saka sinabi doon sa Gospel, sa Mark chapter 9. Sa Acts 20:28. Hindi yung Lamsa translation, ha? Sa Acts 20:28, huwag yung Lamsa translation, basahin mo. Bakit siya nagkaroon ng dugo? Kasi nagkatawang tao siya. So, patunay lang na hindi talaga totoo yung inaniban mo. Talagang tataglan ng tao yan, walang kabuluhan. Bagsak yan dun sa qualification sa Psalm 127 verse 1. Sa Acts 20:28, basahin mo. Bakit nagkaroon ng dugo ang Panginoon Jesucristo? Kasi nagkatawang tao siya. Yan. Sinisingit lang po natin si Caitlin, mga kapatid, na kaanib po siya ng Inc. 1914. And then sa Mark chapter 9 verse 41-50, so yung nagiging sanhi ng pagkakasala ay isang napakabigat, mga kapatid. Isa pa dito sa gospel ngayon. Kapag tayo nagiging sanhi ng pagkakasala, napakabigat ang sabi niya is mabuti pa sa isang tao na bitinan siya ng isang gilingang bato at itapon sa dagat. So parang sinasabi na it is better for you that you are not existing. Kasi kapag ikaw ang nagiging reason ng pagkakasala ng iyong kapwa, is napakabigat na kasalanan. Kasi may may after effect pa eh. Hindi ba halimbawa nagkalat ka ng chismis? Di ba? Yung pinagchismisan mo ay chinismis niya rin sa iba at chinismis na rin sa iba. O di, daming mga nagkasala. So ikaw, yun yung sinasabi sa 1 John chapter 2 verse 19, Caitlin, na kayo yung mga tumalikod. Sinasabi sa 1 Timothy chapter 4 verse 1 to the following, na sabi niya sa huling araw, maraming mga tatalikod sa kanilang pananampalataya. Hindi yung iglesia na itinatag ng Panginoon na matatalikod, marami ang tumalikod. At yan yung patunay sa 1 John chapter 2 verse 19. So, ang ebanghelyo, mga kapatid, si Caitlin, kasi natural, ino-honor natin yung sinasabi niya. Kaya kailangan natin Pero Caitlin, tuloy mo na ako dito. Sabi dito, whoever causes
one of those little ones who believe in me to sin, it would be better for him a great millstone with were foot around his neck, and he were thrown into the sea. So, biruin mo kung ikaw yung naging sanhi ng kapwa ng pagkakasala, is mabuti pa raw na bitinan ka ng isang gilingang bato at itapon sa dagat. So, ganun ibig sabihin. Ang ibig sabihin nito yung severity, or ibig sabihin yung ganun kabigat na kasalanan ang magiging sanhi ng pagkakasala ng iyong kapwa. Kasi yun nga sabi ko sa example, nagkalat ka ng chismis na hindi totoo. Di ba? Violation yun sa Ten Commandments, thou shalt not bear false witness. So, nagkalat ka ng chismis. Yung pinag-chismisan mo, yung pinagsabihan mo, hindi mo pa binirefy yung kwento. Parang ganun, yung kwento na sinabi daw, na talikod daw yung iglesia na itinatag ng Panginoon, hindi mo pa binirefy, pinaniwalaan mo, na hindi naman totoo. Yung nakarinig ng chismis mo, chinismis niya rin sa iba, chinismis din ng isa sa iba, so napakarami ang nagkasala ngayon. Maliban kung yung pinagchismisan ay gumagamit ng sentido común or common sense, ay kinuha niya muna, verify niya muna yung chismis na ito. Di ba? Lalo na yung Pope Francis. Maraming mga chismis against him na yung ibang Katoliko, hindi mo na bini-verify yung kwento, isinyer na lang sa social media. So, ang mangyayari is ang daming nagkasala dahilan sa isang katao lang yung after effect, yung pagiging sanhi ng pagkakasala ng iba. Ang daming nadamay sa pagkakasala. Maliban kung yung pinasahan ng kwento ay binirify muna. Eh, most of the time, marami sa atin, hindi muna natin biniverify, sinisira natin kaagad. Di ba? Dito sa Facebook or sa TikTok man, dami na pong mga pinatay na artista sa TikTok at saka sa Facebook. Di ba? Kamukat-mukat, fake news pala. Hindi muna natin bine-verify. So, ang sabi dito, sabi niya, mabuti pa daw sa iyo na magiging sanhi, na mag-ibitinan ka ng isang gilingang bato. You see, ang bigat nun. Ang bigat na parusa yun, kumbaga. So, ganun ka, hindi yung parang, yun yung, ibig sabihin, ma-realize mo na ganun pala kabigat yung dapat gawin sa'yo, nagiging sanhi ng pagkakasala sa iba. So, dapat ma-realize mo, ay, hindi ko dapat pala ginagawa kasi ganito pala yung sinasabi ng Panginoon na parang it is better for you to vanish. Pero mong gilingang bato, ibig sabihin, pag may gilingang bato, there is no chance for you anymore to exist. Hindi naman ibig sabihin na kapag may nakita kang kapwa dyan, naging sanhi na may pagkakasala, ibitinan mo ng bato. Ano naman yun? Murder naman yun. Murderer ka naman. Ikaw naman yung nagkakasala, hayaan mo na lang siya magkakasala. Of course, pagsabihan mo siya, di ba? Kung alam mo na nagkakasala yung kapwa mo. Yan yung sinasabi kahapon sa James 4:17, na kapag ang nakakaalam ka ng dapat mong gawin na hindi mo ginawa, ay ikaw ay nagkakasala. So, kung nakita mo naman yung kapwa mo na sa tingin mo, kapatid, hindi totoo yung sinasabi mo. Hindi totoo na natalikod yung iglesia na itinatag ng Panginoon. Fake news yan. Halimbawa, kapatid, hindi tama yung ginagawa mo. Diba? Hindi tama yung ginagawa mo. So, pinagsasabihan natin, hindi pwede na i-ignore lang natin. Kasi, or else, pati ikaw, nagiging nahahawa din sa kanyang pagkakasala. Despite na alam mo na ang kanyang ginagawa is yung sinasabi niya ay hindi totoo, hindi mo siya pinagsasabihan, is kasama ka doon sa hatulan. Then, ang kasunod is verse 43. Sa verse 41 kasi kasama pala yung verse 41. Anyone who gives you a cup of water to drink because you belong to Christ, amen, I say to you, will surely not lose his reward. Kasi ito yung related din to kanina doon sa sinabi natin sa Matthew 25:31-46. Sabi ng Panginoon doon, whatever you do to the least of my brethren, you do it unto me. Kaya
kapag yung mga naglilingkod sa Panginoon, yung mga totoong naglilingkod sa Panginoon, binigyan natin ng tubig, binigyan natin ng pagkain. Di ba? Kaya nga, that is why we give to, nagbibigay ito ng mga pagkain sa mga pare. Sa kanila naman, kasi kung sobra yan naman yan, ipinamimigay din naman nila yan sa iba. Sa mga madre, yung, di ba, may mga missionaries of charity na gumagawa ng mission para sa mga mahirap. Kapag ginagawa natin yan is, sabi niya, sabi ng Panginoon, will surely not lose His reward. Kasi yun yung sinabi din kanina doon sa Matthew 25:31-46 na sinabi natin, whatever you do to the least of my brethren, you do it unto me. So kung ano yung ginawa nating mabuti man o masama sa ating kapwa, is ginagawa natin sa Panginoon. So, tayo yung pipili. Ano yung gusto nating reward? Mabuti o masama? Ano yung gusto natin? Magiging tupa o magiging camping? It is for us, our choice natin. Then, sabi dito, if your hand causes you to sin, cut it off. It is better for you to enter into life maimed than with two hands to go into Gehenna, into the unquenchable fire. And if your foot causes you to sin, cut it off. It is better for you to enter into life threefold than with 2 feet to be thrown into Gehenna. And if your eyes causes you to sin, pluck it out before you better for you to enter into kingdom of God with one eye than with 2 eyes to be thrown into Gehenna, where the worm does not die and the fire is not quenched. So, ganun katindi pala kung ang parte ng katawan natin ay nagiging dahilan para tayo magkakasala, is cut it off. So, hindi natin kaya ba, di ba? Hindi natin kayang gawin yun sa sarili natin, hindi natin kayang gawin yun sa parte ng katawan natin. So, ganun katindi pala yun. Hindi natin kaya gawin yun sa parte ng katawan natin. So, since hindi natin kayang gawin at ayaw nating gawin sa atin yung mga bagay na yun, hindi, tigilan na natin. Di ba? Kung saan ka malimit nagkakasala, hindi yun yung iwasan mo. Kaya sa prayer natin sa Catholic Church, and to avoid the near occasion of sin, sa Acts chapter 4, sa contrition, acts of contrition. Oh my God, I am heartily sorry for having offended thee, and I detest all my sins for thy just punishment, and because of all, ano ba yung sabi doon? Detest you who are good and deserving of all my love. Ay, ano ba yung sabi doon? Sa quotation. Hindi sinabi doon sa part ng prayer na yun, and to avoid the near occasion of sin. Kung saan ka malimit na nagkakasala, yun yung avoid mo. Ano pipiliin mo? You will cut the part of your body which usually committing sin na naging sanhi ng pagkakasala mo, or iwasan mo yung dahilan ng pagkakasala mo. Di ba? Idi iwasan na lang. Kasi sabi dito, ang bigat eh. Na kapag nagkasala pala yung parte ng katawan mo, hindi cut it off. It is better for you to enter into life eternal than to be thrown into Gehenna. So, ibig sabihin, ganun kabigat yung parusa na dapat mangyari or gawin sa parte ng katawan mo. Hindi, para di maputol kamay mo, hindi iwasan na natin. Di ba? Yung mata. Di ba? Usually. Kaya nga, yung mga nagiging sanhi ng pagkakasala ng mata mo, unang-una, pinaalalahanan dito sa verse 42. Na kapag sila yung nagiging sanhi ng pagkakasala mo, kaya ikaw, kapag yung kapwa mo ay nagkakasala dahilan sa napaka-sexy na suot mo, ito yung sa verse 42 sa iyo. At kung ikaw naman nagkakasala dahilan doon, para maiwasan mo yung pagkakasala, ay wag mo na lang tingnan. Di ba? Kasi kung magkakasala, pluck it out daw. Ikaw mata mo yung nakatingin. Nag-isip ka na kaagad ng masama. Di ba? Sa Matthew chapter 6 ba yun? Na nag-isip ka pa lang ng masama is nagkakasala ka na.
So, hindi, avoid mo na kaagad. Pero kung minsan may mga trap din eh. Dito sa atin, lalo sa TikTok, sa Facebook, di ba may mga trap. May mga clickbait. Nung pag-i-click mo, mga ano pala, mga sexy, ano pala, mga nude photos kung minsan. Di ba? So, nagkakasala tayo. Pero, of course, primarily, kapag kayo ang gumagawa ng pagiging sanhi ng pagkakasala, na mas napakabigat ng parusa para sa inyo. Kasi ang dami ng nahawa ng pagkakasala na ginawa niyo. Then sa atin, since na hindi natin kayang idukitin yung ating mata, putulin ang ating kamay, ang ating mga paa, hindi iwasan na natin yung near occasion of sin natin. Kasi as human person, meron tinatawag tayo na concupiscence na tinatawag. Yung tendency to sin, yung concupiscence na tinatawag. Search sa Google. Actually, nasa Catechism of the Catholic Church yan. So kung ano yung malimit na dahilan, bakit tayo nagkakasala, then avoid it. Avoid it, mga kapatid. At isa pa singit ko, mga kapatid. Itong part na ito, actually, hindi tinitake ng mga kapatid natin, yung mga born again or mga protestante, itong part na ito, na kapag nagkasala yung kamay, putulin. Kasi they are not taking it as literal. Pero, pagdating doon sa Matthew chapter 23, verse 8 and 9, tinitake nila as literal. Actually, verse 9 lang, yung 8 hindi. Diba? Literal. Pag intindihin nila yon literal, since na ang magiging ini-insist nila ng literal yun kasi atake yun sa atin sa Catholic Church na ang mga pari natin ay tinatawag nating mga father. So, ini-insist nila literal yun. Pero pagdating dito, in Mark chapter 9, verse 42 to 50, to 48, hindi nila tinitake as literal. Figure of speech yan. Pero pagdating sa Matthew 23, verse 9, ginagawa nilang literal para i-insist na mali tayo ng mga Katoliko kasi tinatawag natin mga father, mga pari natin na father. You see? Then ini-insist nyo yun at kinukwento nyo sa member nyo, mali ang pag-aunawa, nagiging sanhi ng pagkakasala ng miyembro mo. Ang sabi ng Panginoon, kung ikaw nagiging sanhi ng pagkakasala ng iyong kapwa, it is better for you to be talian ng gilingang bato. May gilingang bato kami dati sa probinsya, sa bundok. Yung pinapaikot-ikot, may mga ngipin yun. Yung ngipin yun, tapos paikutin. Bigat nun, tapos ka sa dagat, para hindi ka na pamarisan, para hindi ka na mag-exist, para hindi ka na magiging dahilan ng pagkakasala ng iba. Kasi ang pagkakasala, na magiging reason ka sa pagkakasala ng iba, ay grabe yung after effect noon. Yan. So, yan mga kapatid. Na ganoon pala kabigat itong dapat mangyari sa atin. So, since na hindi naman natin kayang putulin yung kamay natin, hindi naman natin kayang dukitin ang ating mga mata, putulin ang ating mga paa by our own, then let us avoid na lang. Let us avoid the near occasion of sin. Kasi kapag lalapit tayo, meron tayong tinatawag na concupiscence, yung tendency to sin, edi layuan na natin. Hindi tayo yung tukso, layuan mo. Ikaw lumayo sa tukso. O tukso, layuan mo ako. Tayo yung lumayo sa tukso. Yung near occasion of sin, to avoid the near occasion of sin. Yung sinasabi sa prayer sa act of contrition. And to avoid the near occasion of sin. Yan. Iwasan na natin kaagad. Alam mo na, doon ka palagi bagsak. Doon ka lagi failed na lagi ka nagkakasala sa area na yun, sa lugar na yun, sa mga pangyayari na yun, sa mga instances na yun. Then avoid. Hanapin natin yung act of contrition. Okay. Okay. Ano?
I firmly resolve with the help, sa huling part ng akong contrition, I firmly resolve with the help of thy grace to sin no more and to avoid the near occasion of sin. So kung ano yung nagiging dahilan or malimit na rason kung bakit tayo nagkakasala, then yun na yung iwasan natin. Alam na natin, mahina tayo dun eh. Hindi ka kasing lakas ni Samson. Hindi ka kasing tapang ni David. Hindi ka kasing hindi ka kasing talino ni Solomon. Hindi ka kasing kasing lakas ni Samson. They all both failed sa babae, sa woman. So kung yun yung kahinaan mo, then avoid. Actually, lahat naman tayo, yun yung kahinaan natin, then let us avoid. Mahina ka sa chismisan, then avoid. Diba? Yun yung sinasabi ni avoid the near occasion of sin. Then, ang huli dito sa gospel is, keep salt in yourselves and you will have peace with one another. So, dapat tayo is taglay-taglay natin yung katangian ng asin. Ibig sabihin sinabi ng asin is, nagbibigay tayo ng kasiyahan. Di ba? Kapag may asin, ang ulam, pinapasarap ng asin yung ulam. Kapag walang asin, may goodness. Ano sasabihin natin yung sa probinsya? Ano ka ba yung kanto? Bakit walang asin to? Di ba ibig sabihin, pag taglay-taglay natin yung katangian ng pag-asin is nagbibigay tayo ng kasiyahan sa ating kapwa. Hindi kalungkutan. Hindi gulo. Yan. Keep salt in yourselves and you will have peace with one another. So taglayin natin yung katangian ng asin na nagbibigay siya ng panlasa. Nagbibigay siya ng kasiyahan. Try to imagine na ang pagkain na walang asin. Kaya nga sinasabi doon sa Matthew chapter 5 verse 13 to 14 that we are the light and the salt of the earth. Taglayin natin yung katangian ng ilaw at ng asin. Kung walang ilaw, napakadilim, ang hirap kumilos. Kung walang asin, ang lungkot ng buhay. Parang ano ba ang klaseng pagkain to? Diba? So, ganun mga kapatid. So, yun yung paalala sa atin ngayon mga kapatid. Na simple lang, kapag gumawa tayo ng kabutihan sa mga naglilingkod sa Panginoon, sabi sa Mark chapter 9 verse 41, anyone who gives you a cup of water to drink because you belong to Christ, amen, I say to you, will surely not lose reward. Bakit? Kasi sinabi na nga natin doon kanina, doon sa Matthew 25:31 to 46, that whatever you do to the least of my brethren, you do it unto me. Panginoon natin ginagawa every time na gawin natin yun sa tinuturing ng mga Panginoon na kanyang mga lingkod. And then, ang ikalawa dito sa part is yung mga temptations to sin or yung sanhi ng pagkakasala. Ang maging sanhi tayo ng pagkakasala is napakabigat na parusa ang sinasuggest or sinasabi ng Panginoon. So since na alam natin na ganito pala kabigat, then let us avoid to be the reason or magiging sanhi ng pagkakasala ng kapwa natin. Kasi grabe ang after effect, di ba? Nasabi ko na sa kanya. Then, yung since na hindi natin kayang putulin yung ating mga kamay, paa, dukitin ang ating mga mata, then let us avoid those near occasion of sin. Since na yun yung hindi natin kaya namang putulin yung ating mga paa o kamay o dukitin ang ating mata. Then therefore, let us avoid dong mga near occasion of sin. Then, ang huli is, taglayin natin ang katangian ng isang asin. Ang asin ay nagbibigay lasa or nagbibigay ng kasiyahan sa tao, lalo na kapag ito ay ginagamit sa pangtimpla sa
mga pagkain. So, dapat ganun yung inataglay nating katangian. So, may way that is by now, mga kapatid. May God bless us all. Amen. Okay. So, shalom, that is by now. I pray pala muna natin Angelos kasi 6:05 pa naman. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived by the power of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, blessed is the fruit of thy womb, Jesus. I am the handmaid of the Lord, be it done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Pray for us, O Holy Mother of God, that we be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. For forth we beseech you, Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ your Son was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. And in the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So, shalom, may God bless us all, mga kapatid. Thank you sa mga nag-like at sa mga sumubaybay.